Genesis chapter 1. Ang kwento ng creation. Nung simula, nung kinreate ng Diyos ang langit at ang lupa, walang anyo ang lupa at walang anumang may buhay doon. Napapalibutan ng dilim ang malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw nun ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyan siya nung makita niya yon. Iniwalay niya ang liwanag sa dilim at tinawag niyang araw ang liwanag at gabi ang dilim. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang unang araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalangitan sa pagitan ng mga tubig para maghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. So gumawa nga ang Diyos ng kalangitan at pinaghiwalay yung tubig na nasa ilalim ng kalangitan at yung tubig na nasa ibabaw nun. At nangyari nga yun. Pinawag niyang langit yung kalangitan. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pangalawang araw. At sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang lugar ang mga tubig sa ilalim ng langit para lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari nga yun. Tinawag niyang lupa yung tuyong bahagi at dagat naman yung nagsama-samang tubig. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Tapos inutos niya, magkaroon ng lahat ng klase ng halaman sa lupa na nagpo-produce ng mga butil at prutas. At nangyari nga yun. Tumubo sa lupa ang lahat ng klase ng halaman at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yon ang pangatlong araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa langit para mahiwalay ang araw sa gabi at para maging basihan sa pagbibilang ng mga araw, panahon at taon. Mula sa langit, magbibigay sila ng liwanag sa mundo. At nangyari nga yun. Gumawa ang Diyos ng dalawang malaking liwanag, yung araw para sa liwanag sa maghapon at yung buwan para sa gabi. Ginawa rin niya ang mga stars. Nilagay ng Diyos ang mga yon sa langit para bigyan ng liwanag ang mundo, para maging ilaw sa umaga at gabi, at para mahiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yon ang pang-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng maraming klase ng creatures na may buhay sa mga tubig at magkaroon ng mga ibon sa kalangitan. Ginawa nga ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at lahat ng creatures na nabubuhay sa tubig at lahat ng klase ng ibon. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Binless niya ang lahat ng mga yon at sinabing, kayong mga creature sa tubig, magpakarami kayo at punuin ang dagat. Kayong mga ibon, magpakarami kayo at punuin ang mundo. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang panglimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng klase ng hayop sa lupa, maamo at mabangis, malaki at maliit. At nangyari nga yun. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyan siya sa nakita niya. Tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na gaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo. Maamo at mabangis, malaki at maliit. Kinreate nga ng Diyos ang tao at ginawa kagaya niya. Kinreate niya sila na lalaki at babae. Binless niya sila at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang mamamahala dito. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon, at lahat ng hayop. Tignan nyo,
Binigyan ko kayo ng lahat ng klase ng butil at prutas para makain nyo. Mga damo at halaman naman ang pagkain ng mga hayop at ibon. At nangyari nga yun. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nasiyahan talaga siya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang pang-anim na araw.